kayo makabayad sa akin? Kung kayo may hiram sa akin, $1 billion? Ano bang tayo may napakalaking pananagutan sa Diyos? Tayo ay may malaking, actually mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay napasangla, tayo po ay napabigay sa kasalanan at kay Satanas. Tayo nasa ilalim niya at walang makakatubo sa kanya. Actually, tayo napasa ilalim ng sumpa ng Diyos. At walang makapag-aalis niyon, kundi ang Panginoong Hesus. Iniahambing ko lang po, pagpapahalimbawa. Okay. Sa Bible, mga minamahal, kapag ikaw ay may pananagutan, halimbawa ikaw, Ineng, kahit anong gawin ko sa iyo, wala kang magagawa. Kasi ikaw ay nasa ilalim ng pananagutan ko. Sukdulang ikikatayin ko. Wala kang magagawa. Ay ngayon, nung ikipinaparusahan ko, naaawa si Kuya Alfred. At ang sabi ni Kuya Alfred, tigilan mo na yan, babayaran ko yan, sasagutin ko yan. Sa palagay mo, totoo yung kanyang sinasabi? Kaya ba niyang sagutin ka niya? Gayong siya'y mayroong pananagutan sa akin na hindi rin makabayad? Hindi ka matutulungan ni Kuya Alfred dahil siya mismo ay mayroon ding pananagutan sa akin na hindi makabayad. At alam niyo ba, lahat ng tao ay makasalanan, kaya walang pwedeng tumubos sa ating kapwa kasi lahat may pananagutan. Ang pwede lang tumubos yung walang pananagutan, yung sakdal. And Christ alone is a perfect redeemer. Si Kristo lang yung sakdal na manunubos, kaya siya lang yung pwedeng tumubos sa atin. Bakit? Siya lang yung walang kasalanan. Kaya kung may magsasabi sa inyo, yan, may umusbong na tagapagligtas, tanungin mo siya kung siya walang kasalanan. Kung meron siyang kasalanan, siya'y tutubusin, hindi siya manunubos. Dahil the only Savior and Redeemer must be perfect. Tingnan pa sabi ng talata natin binasa. Sabi po ng ating verse 119, ano sabi diyan? But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Si Kristo lang yung walang, walang dungis at walang kapintasan. Tayo, madungis na, mapintas pa. Ano ba ang kasalanan ay isang dungis ng pagkatao? Ano ba ang kasalanan sa itinulad? Sa ketong, sa bulag, sa pipi, sa bingi, sa patay. Yan ang likas ng kasalanan. Isang patay, isang kitungin, isang nabubulok, isang sinumpa, isang karumaldumal. Yan ang kasalanan. At ano pa? Spot. Physically, tayo nga ay may kapintasan. Pagdating na lang sa ilong Pagdating na lang sa height. Alam ko saan tayo deserving? Hindi tayo palangit. Bayin ko sa inyo, huwag kang akala mo kung sino, you are not worthy to be in heaven someday. Lalo na kung meron kang iniaarong ibang tagapagligtas na hindi si Jesus. Are you with me? Ibang relihiyon na pinag-aaruhan ay kanilang relihiyon. Kung hindi kayo kasasapi sa amin, hindi ka maliligtas. Nakasapi na, hindi pa rin ligtas. Pangluloko. Yung iba, nagtuturo, magpakabuti ka lang. Akala mo na may siya buting-buti. Tama ba? Yun kung hindi ka susunod 10 utos, di ka maliligtas. Akala mo naman siya natupad. Alam mo kung bakit si Kristo lamang tagapagligtas? Siya mismo lamang ang nakatupad maging ng 10 utos. At yung tinupad niya para sa ating sasampalataya. Kaya mga kapatid, Christ alone is the Redeemer. Why? Siya yung perfect Redeemer is Christ. Wala hong sakdal. Pangalan, perfecto meron. Yung ama ni Ayo, ang pangalan ni Pastor Ayo ay si Ka-Perfecto. Pero maninigarilyo. Magbabarek. Magsusugal. Kasi pangalan lang ang perfecto.
Pero sa buhay, walang perfect. So, kailangan natin manunubos na walang kapintasan, walang dungis. Sino yon? Yan ang sabi, oh. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So, yun siya ang kakatawan para sa atin. Babalikan ko lang po. Sa Old Testament time, mga minamahal, hindi ino-honor ng Diyos na basta sasabihin mo lang ako'y maka-Diyos at ako'y hindi nakakalimot sa Kanya. Yan po lagi ang buong bibig ng tao eh. Ako naman ikay hindi nakakalimot sa Diyos. Paano pagtulog ka? Ikaw na may nakakaalaala pa pagtulog. Tama ba? Paano pag iki-hangover at lasing na lasing? Hindi naman naiintindihan. Gusto lang ang mga tuwiran. Ayun ba, kasi Old Testament, ganito po yan. Hindi ino-honor ng Diyos na ako naman hindi nakakalimot. Bakit? May panuntunan may sistema. Ang Diyos ay nagtayo ng tabernakulo sa Israel. In fact, mga kapatid, Israel lang na bansa ang binigyan ng ganong panuntunan. Kaya kapag hindi ka Israel, walang pagsambang tinatanggap ang Diyos. May pagkakataon ng Israel na mismo ay hindi kararakang makakasamba o may ugnayan sa Diyos. Ano yung panuntunan ng Diyos? Ang Diyos po yung nagtayo ng tabernakulo. Meron pong tinatawag na dakong kabanal-banalan. Kahit ultimong Levita o priest, hindi basta nakakapasok doon nang walang dalang tupa na walang kapintasan. Ano ang purpose ng tupa walang kapintasan? Para kayo makalapit, siya yung iyong representative. Siya yung magdadala ng iyong pagkatao. Siya yung haharap sa Diyos sa ganang iyo. Kaya kung wala kang tupa, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. Mamamatay ka kahit pa ikaw ay priest. Pero kung ikay magdadala ng tupang, walang kapintasan, torong walang kapintasan, kalapate, etc., yun ang magre-represent sa iyo. At yung kasalanan mo, siya ang magbabayad. Kaya lahat ng tupa, pinapatay sa Old Testament time bilang pinagbabayaran ng tupa ang kasalanan ng gustong lumapit sa Diyos. So, ibig sabihin, kung wala kang dalang tupang, walang kapintasan, hindi ka tinatanggap ng Diyos. Itong tatandaan nyo, si Kristo ang tupa ng Diyos na walang kapintasan, na hindi ka niya tatanggapin kung wala ka kay Kristo. Ano sabi ng John 1:29? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya Christ alone is the Redeemer. Are you with me? Dapat paliwanag po sa atin yan. At kung kayo makakasubaybay every Friday, magsisimula ako by next Friday, merong tumutuligsa na hindi daw sapat ang ginawa ni Kristo. O kaya kung sampalatayanan mo siya, huwag kang aasa na ikaw ay pinatawad, ligtas magpakailanman. Galit sila sa doktrina ng katiyakan ng kaligtasan. At mayroon silang ginagamit na talata at yun ang ating ihiwagin para isupalpal na mali ang kanilang pagkaintindi. Tama ho ba? Mga kapatid, si Kristo ay perfect. At ang maganda sa Kanya, siya hindi perfect nung sa lupa pa lang. Actually, hindi pa siya nagkakatawang tao, perfect na siya. Kasi siya ay Diyos. Are you with me? Nung magkatawang tao siya, nag-provide lang ang Diyos ng taong walang mali para sa mga taong pamali-mali. Tama ba? Nag-provide ang Diyos ng taong walang kasalanan para sa makasalanan. Nag-provide ang Diyos ng taong walang dungis at kapintasan para sa mga taong dungisin at batbat ng kapintasan. Para sa pamagitan niya, malinis at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At nang siya'y magbango mag-uli, siya'y umakyat sa langit na mamagitan sa mga tinubos para hindi na hatulan at dalhin sa impyerno. At sasabihin lang ni Kristo sa Ama, Ama, namatay ako sa nanampalatayang yan. Are you with me? Pero kung hindi ka mananampalataya niya, dinidiretso ka sa impyerno pag namatay. Kasi, sinong tumubo sa iyo?
Si Kristo lang ang manunubos eh. Hindi mo sinampalatayanan. Hindi si Maria ang manunubos. Si Maria ay tinubos. Tama ba? Lalo namang hindi si Pedro. Si Pedro nga eh, nagkanulo kay Kristo. Paano siya magiging manunubos? Si Pedro ay isa sa mga tinubos. There is no such other Savior, Redeemer, only the Lord Jesus Christ. Tama ba? Maliwanag ho ba? Kaya kami mangaral sa inyo, bukod kay Kristo ay meron pang iba at yun ikang pagpapakabuti mo. Sabi ni Pablo, yang ganya'y sumpain. Sa Galatia chapter 1 verse 6 hanggang 9. Ang simunika sa inyong mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa tinanggap na ninyo ayon sa biyaya ay matakwil. Let him be anathema. Alam niyo ba yung anathema? Sumpain. Kaya ang taong ayaw maniwala na si Kristo ang Savior, susumpain. Are you with me? Okay, number 4. Number 4. Yan. Preserve, Redeemer is Christ. Ano ba ibig sabihin ng preserve? Preserve. Tignan niyo po ang sabi po ng verse 18, ating basahin. For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things. Kaya kinuha ko po dyan ay preserve. Kasi si Kristo po, naulit ko na kanina, ay hindi lang naging sakdal sa pagiging katawang tao. Siya ho'y sakdal magpakailanman. Hindi ho siya darating isang araw na nanghina at bumagsak din at babagsak din. Siya'y incorruptible. Ang lahat ng inaasahan ng tao labas kay Kristo ay corruptible. As silver and gold from your vain conversation received by tradition. Napakaraming tradition from your fathers. Ano ho ba ang preserve o hindi makukurap na Redeemer? Hindi mapapaltang Redeemer. Hindi mapapasamang Redeemer ay si Kristo lang. Kaya ang sabi ng Bible sa Hebrew chapter 13 verse 8, ang sabi, He is the same yesterday, today, and forever. Ang ibig sabihin niyon, kung si Kristo ay sakdal noon, siya ay sakdal pa rin hanggang ngayon. At siya ay mananatiling sakdal hanggang kadulo-dulo, hanggang sa walang hanggan. Walang pagkakataon ng Panginoon ay madidikay. Ultimong kanyang lupang katawan, mga minamahal. Are you listening? Ano ba diba si Kristo namatay? Inilibing? Ano ang mangyayari sa tao pag namatay? Inilibing? Maaagnas. Kaya nga iniimbalsa mo eh. At may kontrata kung gaanong tagal ang imbalsa mo. Alam mo kung saan ang galing ang imbalsa mo? Kung saan lihito mo nang galing yan? Sa Egypt. Kaya ng Egypt, magpatagal kung talagang gusto mo ayaw pang mapalibing habang buhay, di habang buhay ang imbalsa mo. No? Si Joseph inimbalsamuhan for 50 years. Nung mamatay. Maging si Jacob kaya, sila ay tumangis kay Jacob ng ganong katagal. Bakit iniimbalsamuhan? Para wag agnasin. Si Kristo hindi inimbalsamuhan, pero hindi siya inagnas. Bakit? Hindi ho siya nadidikay kahit sa physical. Siya'y perfect forever. Lalo naman ang kanyang pagiging Diyos, hindi siya na-lessen ang power, ang holiness, ang knowledge. He is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and Omega. Ay sinong katulad niya? Sinong pwedeng idais natin kay Kristo? Ito ang nakakalungkot. Meron nag-send doon sa aming GC kung gano'n ng karami ang Pope buhat daw kay Peter. But mind you, si Peter ay hindi Pope. Daddy siya. Bakit? Di ba't may pagkakataong si Kristo ay pumasok sa bahay ni Peter at pinagaling ang may sakit niyang biyanan? Si Pedro, una, may asawa. Bakit? May biyanan. Ang hirap na may kimibiyan ng walang asawa. Saan ka nakakita yung kimibiyan na ni wala kang asawa? Ano ang requirements para maging pare, maging pope? Walang asawa. Therefore, si Peter hindi pope.
May biyanan yan. Tama ba? Pero ano kanila pinagtitibay? Ang haba na ikanang listahan. Ito ang totoo. Bakit meron silang pope na ang dami nakalista? Kasi yung unang pope namatay, hindi nagbango mag-uli. Si Cristo yung namatay, pero ikatlong araw nagbango mag-uli. Bakit? Hindi siya apektado maging ng kamatayan. Hindi siya apektado maging ultimo ng agnas. Hindi siya apektado ng kasalanan. Hindi siya napunlaan ni Satanas. Siya'y perfect in all aspect of his life. He alone is perfect. That's why he alone is the Redeemer. Sinong katulad ni Kristo nung namatay, nagbago mag-uli? Sinong katulad ni Kristo na hindi man lang nagkasala? Wala. Kaya walang ibang tagapagligtas. Walang ibang manunubos, kundi si Jesus lang. Ngayon kung kayo may masasabi sa akin na hindi nagkasala, adi mayroong katumbas yung Panginoon. Ay sino yon? Baka si Dayo. Wala. Ay ano pa ang patunay ng Bible? Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at di nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Sabi ng 1 John 1:10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Ngunit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating kalikuan. Ang liwanag mga mamamahal. At tatandaan ninyo ha, ang tagapagligtas ay Jesus Christ. May pangalang binigay. So hindi tayo manghuhula. Ibinigay ang pangalan. Si Jesus Christ, hindi si Maria. Dahil kung talagang si Maria, dapat hindi Jesus Christ ang nakalagay. Diba? Sabi doon ay the blood of Christ. Hindi na tayo pinanguhula kung sino ang Redeemer. Bakit? Given yung name. Hey, are you with me? Parang ay tinuklaw ng ahas. Napakaganda, di ba? Kaya be proud of your doctrine, Baptist. Hindi tayo basta dito tapon ng tapon. Nililinaw natin. Tingnan ha, dahil si Christ, alam niyo ba ang Christ? That is person. Human being. Nagkatawang tao nga eh. Ngayon, ang tanong, ang binyag ba person? Therefore, kung binyag ay hindi person, binyag cannot redeem us. Baptism cannot redeem us. And religion cannot redeem us. Why? It composed of many persons. But the Savior, the Redeemer, is only one person. Therefore, Christ alone is the Redeemer. Are you with me? Parang ang ganda. Parang natututo tayo, amen? Kaya ho bang lubumanat na? Alam mo bakit nililinaw natin ito? Magmalay ka lang sa palibot mo. Ang paniniwala nila ay kalaban ni Kristo. Kaya itong linggong ito, ano binagtas natin? False prophets. Ano ba? Ang dami ng galit sa akin. Hindi ko lang patulan, talaga ko hinahamon ng one-in-one ng sipaan. Hindi ko talaga patulan. Ay ang susunod nating mga babagtasin ay false churches. Sabi ko sa inyo, pag yan ay kinalat ko na, lalong mag-aapoy ang galit nila sa akin. Hindi kayo ang galit, bakit hindi naman kayo nakapronto ako eh. At minsan, pag hindi ako makatiis at ako'y tapos na ng aking ginagawa, napatol din ako ng sagot. Napatol din ako. Sabi ko, ba't ka nasaktan? Ibig sabihin, nasa mali ka. Yun ang sagot ko. Kita ko, dinumog agad. Bahala na kayo. Diba? Ang akin lang naman, binasa mo ba yung talata? Hindi kami nagbibintang. Ayun nga, 11 ang talata, lagi lang kulang ng 3 pag hindi 3, 2. Eh kulang pa yun, di lalo kong puno. Are you with me? Kasarap. Kaya nga ako itong tawa, salamat sa mga kapatirang gumagawa niyan. Ano ba, araw-araw ako'y nakapagpapahayag ng salita ng Diyos. At kita ko ang daming natulong na sa akin. Ano ha? Pati nga mga natutuwa na rin. Hindi baptist.
Pati na sa mga linyada na may kaligtasan din naman pero mababaw ang doctrine, nagpo-post na din. Ay ba, may mga membro ni Pastor Benny Abante, kita ko, pinapasa na rin. Membro ni Pastor Ramel Porto, pinapasa na rin. Membro ng God is Able Baptist Church, hindi nagpapasa. Nakakatuwa. At alam niyo po, hindi ako takot. Biyaya ng Diyos. E di tayo mag-usap sa Bible. At wala naman akong sasabihin kundi Bible eh. Yan ang salita ng Diyos eh. Tama ba? At sino baga ang haharap sa akin na kayang sabing siya'y walang kasalanan? Gayong sinabi ng Biblia, siya lang ang walang kapintasan? Ay pag mayroon kayo na ipakita, ay mali ang Bible. Pero kung titiyakin ko, wala kang may papakita. Dahil wala kang may papakita, tama na si Kristo lang ang manunubos. Ay, pagsunod daw sa 10 utos. Baka naman. Kaya na may yabang ng mga ito. Ano sabi ng Bible? Sa tumutupad ng kautusan at nagkakamali sa isa, ay nagkakamali na sa lahat. Santiago chapter 2 verse 10. Lahok Tagalog at English. James chapter 2 verse 10. Siya na tumutupad sa 10 kautusan, nagkamali sa isa, ay nagkamali na sa lahat. Para bagang kastilyong buhangin, gandang-ganda na, nadaanan laang ng buntot ng aso, guho ang lahat. Are you with me? Para ka lang nagtatayo ng kastilyong buhangin. May kanta si Anthony Castelo sa ulo yan, Brother Dayo. Pati ni Joy. Hindi, ang anya kay Imelda Papin daw ang gusto niyan eh. Yung ano sabi, tukso, layuan mo ako. Di ka? Are you with me? Wala ho. Hindi ho natin kayang tuparin ang 10 utos. Si Kristo ang tumupad yan para sa atin. Nasasabihin nilang talata, si Kristo ay kinaparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin. Wala namang problema eh. Kaya nga niya tinupad para sa atin. Tama ba? Kaya pagdating ng Roma chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. Ibig sabihin, tinupad niya ang kautusan, ayos na. Manampalataya ka sa Kanya, para mo na ring tinupad ang kautusan, dahil tinupad niya yan para sa'yo. Therefore, Christ is the end of the law. If the law is being ended by Christ, why are you still going to fulfill the law? Tapos na yan. Tama? Kaya tayo, biyaya, hindi pagtupad. Biyaya, sampalataya, hindi pagtupad. Ang paggawa ng mabuti bunga, hindi paraan. Tama ba? Dahil kung paggawa ng mabuti, sinong maliligtas? Ikaw ay may kapintasan. Ikaw ay dungisin. Ang tagapagligtas dapat perfect. Maliwanag ko ba? Sabi nga ni Reuel, sa buhay may asawa, gumaling na. Kung nalilimutan yung kanyang sinabi, gumaling na. Ibig sabihin, walang mag-asawa hindi nagbabangayan. Gumaling na. Gumaling ka na sa tingin mo, hindi maaaring wala kang kasalanan. Si Kristo lang ang wala. Kaya si Kristo lang ang manunubos. Tama ho ba? Yung nanonood po diyan, mayroong pakimali-mali diyang dating dando sa aking tinuturong Bible study. Ano ba yung sabi sa akin? Yan, bula ang guro. Wala man sinasabi, wala man pinapatunayan. Palibasin na papagpulbos doon sa GC. Are you with me? You cannot assure of your salvation kung ikaw ang gagawa. Pero makakatiyak ng kaligtasan kung ang sasampalatayanan mo ay yung ginawa ni Kristo. Tama namang sabing tayo'y ligtas sa pamagitan ng gawa. Naniniwala ba kayo doon? Ako'y naniniwalang ako'y ligtas sa pamagitan ng gawa. Kaso lang, gawa ni Kristo.
hindi ko gawa. Tama ba? Si Sarah ay nag-birthday. Galing kami sa pakikipaglibing kay Kuya Meas. Hindi namin alam kung bakit pinatutuloy kami ni Kuya Alfred doon sa kanila. Kaming lahat ng lula ng jeep. Diretso tayo, Eric sa amin. O yung pala na may handa. May spaghetti, may pritong fried chicken. Prito na fried chicken pa. May pansit, may puto. Okay. Ngayon ang tanong, sa handang yon, kami ho ba ang nagluto? Kami ho ba ang nagtartar ng manok? Kami ho ba ang naggayat ng sibuyas? Kami ho ba ang nagsangkotya? Hindi. Anong ginawa namin? Kakain na lang. Sinong tumarabaho? Sila. Ang kaligtasan, sinong tumarabaho? Si Kristo. Anong gagawin mo? Kainin mo na lang. Tama ba? Hindi gagawin, may gumawa na nga eh. Ano nga? Kaya nga biyaya, dudulog ka na lang. Sasampalatayanan mo na lang yung kanyang ginawa. Hindi mo na paghihirapan pa. Ganun na nangyari kay Kuya Alfred. Di ka? Kami nga pagdating doon, kami nagsiba. Kami ba nang dumating sa inyo, kami nagtartar? Hindi. Kami kumain na lang. Ano ba ang pinagpagalan ni Kristo? Kainin mo na lang. Hindi mo na kinakailangang pagpagalan. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Oh, ano gagawin sa tinapay? Iinumin. Saan ka nakakita ng tinapay iniinom? Kainin mo si Kristo. Paghahambing lang yun. Ibig sabihin, sampalatayanan mo siya. Di mo naman pwedeng kainin si Kristo. Tama ba? Maliwanag ho baga? Tapos mamaya Pastor, ano yun? Kaya nga tinatanong kung maliwanag baga. Maliwanag ho baga? Sa amin, inong kami nasa Bible School maliwanag? Opo, ano may exam bagsak? Parang nahihiya lang magtanong. So siya yung preserve forever na Redeemer. Bakit? Hindi ho siya nadungisan. Walang pagkakataon ng Panginoon ay bumigay. Kahit sa tukso. Hindi bumigay. Tayo, hindi pa tinutukso. Bigay na. Tama ba? Si Kristi talagang sa kasagsagang walang kain, walang inom. Anong alok ng dyablo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong batong tinapay. Alam mo yung salitang tinapay, sa gutom nakakalaway. Tinapay. Nung ako'y nagpapasting ng sa Good Shepherd, bakit ba kung kailang pasting? Akyat na ako para walang tukso. Itaas ako. Kaso lang, pag sumagitsit na ang sibuyas at bawang na niluluto sa ilalim, bigyan may amoy hanggang second floor. Ano ba, pag ikinagpapasting, walang kain? Pero ako naman hindi ko kaya walang tubig. Walang kain lang, maghapon, minsan 3 araw. Pero nang tumagistis na at naamoy ko, talagang gusto kong magpabuhat bababa. Tama ba? Pero si Kristo hindi bumigay. Siya'y na-preserve. Siya yung perfect, at hindi lang perfect, perfect forever. Sino sa atin ang pwedeng maging ganun? Alam mo sabi ng Matthew chapter 5, ang sabi, ang sino mang tumitingin sa babae na may mataglay na masamang isip, nagkakasala ng pangangalo niya. Yung palang pangangalo niya, hindi na kinakailangan kayo ay may mangyari sa inyo Yung tingnan mo pa lang na may masamang nasa. Kaya ang kasalanan hindi lang sa gawa, maging sa isip. Si Kristo sa isip at sa gawa, wala. Ay tayo pwedeng wala sa gawa. Ang pinong gumalaw ay ang isip. Ay ano pa ang sabi ng Marcos? Ang lahat ng masamang isip ay siya nanggagaling sa puso. Ibig sabihin, kung bakit may masama kang isipan, dahil may masama kang puso. Si Kristo kaya walang masamang pag-iisip kasi wala siyang masamang puso. Kaya sila nga pwedeng tagapagligtas at manunubos. Maliwanag ko ba? Tapos sasabihin lang, gumawa ka ng mabuti. Yun ang hindi mo alam. Puso mo nga hindi mabuti. Yung paganggawa ang bumuti. The heart is a fountain of all kinds of evil.
Just read the book of Mark, chapter 7, verse 21 hanggang 23. Makita nyo, lahat ng ginagawang mali at masama ng tao panglabas ay nanggagaling sa loob ng taong masama. Therefore, the heart of every man are corrupt, depraved. Are you with me? Halimbawa yung faucet natin, sumingaw. Anong samyo mo? Ang bango. Yung faucet, di kayo nandyan? Alam niyo ba, ang mahal ng pasipsip niyan? Kulang ang 20,000. Kalain mo yan. 20,000 pasipsip. Sabi nga sa inyo, bakit hindi tayo maghali-halili nila? Tayo makaminos-minos. Ba't di nyo kaya? Yung pag ang masipsip ang makaya, amoy hindi mo kaya. Bakit nalabas ay masama ang amoy? Kasi bulok ang nasa loob. Alam mo kung bakit nalabas sa ating buhay ay masama? Kasi masama ang puso natin. Are you with me? Ngayon, sinong qualified na Redeemer? Only Christ. He is perfect and preserved forever. Are you with me? Then last. Tapos ang kaso. Perceived Redeemer is Christ. Perceived Redeemer. Si Percival ay umuwi. Pero ang ating puntos ay perceive. Ano ba ibig sabihin ng perceive? Tingnan po natin. Verse 18. Ano sabi ng verse 18? For as much as you know. Tingnan nyo ha. For as much as you know. Ang kinakausap niya diyan ay mga mananampalatayang Hudyo. Are you listening? Para bagang garne. Halabay, magkukwentuhan kami dayo. At ang aming pinag-uusapan ay Egypt. Mga spare parts. Diga, dayo, alaman mo naman ang manibela. Diga, dayo, alam mo naman na ang gulong ay 4. Minsan 5. Kaso lang nasa tagilid. Ibig sabihin, hindi kami nag-uusap nang hindi namin alam. Yung aming pinag-uusapan, alam niya. Di alam mo naman, walang laman ang tangke. Bigoy pinaandar mo pa. Kung baga nag-uusap ka, alam mo. Ang sabi ng ni Apostol Pedro, alam nyo naman na tayo tinubos ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin ng kanilang alam na manunubos si Kristo. Ang alam ng mga mananampalataya nung una hanggang ngayon ay talagang manunubos ay si Kristo lang. Ngayon, kung meron kayo pinaikilalang iba, hindi ka talaga mananampalataya. Sapagkat kinakausap ni Pedro ang mga mananampalataya, for as much as you know. Alam nyo naman ang manunubos ay si Kristo lang. Ngayon, kung dumating sa huling panahon, ay iba ang manunubos, hindi si Pedro nangungusap dyan. False prophet yan. False teachers yan. Kasi pagka-context, nagkakaintindihan ng magkausap, hindi lalabas sa pinag-uusapan, yung nagkakaintindihang pinag-uusapan. Kaya halimbawa kayo magsabi sa inyo ng mahjong, siguro ilan lang ang makakasakay sa akin. Alam nyo ba yung car? Alam nyo ba yung Flores? Alam nyo ba yung 2 stick? Alam nyo ba yung 5 balls? 7 balls? Iba hindi alam. Kasi bakit? Hindi nga kayo marunong nun. Tama ba? Sino marunong doon? Pag ako naman ang yung pinag-usapan ay math, kayo na lang ang maglipon. Kayo na lang. Bakit? Hindi ako makakasakay dyan. Tama ba? Bakit may pangangusap na, for as much as you know? Kasi meron silang common ground. Are you with me? Ibig sabihin, ang alam ng mga mananampalataya at ang turo ni Pedro, for as much as you know, that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Verse 19. Bitin na nga ang basa. But with the precious blood of Christ, for as much as you know. Ang sabi ni Pablo, alam ninyo na tayo tinubos hindi ng ginto, ng pilak, ng pansit, ng reliyon, etc. Kundi ng mahalagang dugo ng gaya ng tupang walang kapintasan. As much as you know. Ibig sabihin, ang alam ng tunay na mananampalataya at ang itinuturo talaga ng mga alagad ng Panginoon,
Walang iba kundi si Kristo ang manunubos. Ay pero ngayon, ang dami na. Kaya pag hindi ka grounded sa Bible, maliligaw ka. Are you with me? Hindi akalain mo, ang daming yung turo na hindi si Kristo sapat. Hindi yan ang turo ni Pedro. For as much as you know. Alam natin, we have the same ground. Is that clear? Parang clear nga. Ano? Parang langit na inyong kita sa sobrang liwanag. Maliwanag ko ba? Yan po ang sabi ng Bible, paanhin. Tama ba? Ngayon, may babangon pa ho ba na manunubos bukod kay Kristo? Kung meron pa, hindi siya preserve. Tama ba? Kung meron pa, hindi siya perfect. Kung meron pa, hindi siya yung plan. Are you there? At kung meron pa, ano ho? Ay di hindi siya perceived redeemer na naiintindihan na noon pa. Ano ba, tanongin niyo po ang mga mananampalataya sa Biblia, wala silang naiintindihang manunubos, kundi si Jesus lamang. Bakit? Yun din lamang ang itinuro ng mga apostoles. Amen ba? Kayo ba'y natubos na? Are you sure you're bound to heaven when you die? Why? Ang katubusan ni Kristo hindi ang tagal ay pang isang linggo lang. Ang katubusan na ginawa ni Kristo hindi pang isang buwan lamang, hindi pang isang taon lamang, hindi pang 10 taon lamang, hindi pang 1,000 taon lamang, hindi pang 1,000,000 taon lamang, hindi pang 1,000,000,000 taon lamang, hindi pang 1,000,000,000,000 taon lamang, kung hindi na kayang sasabog ng calculator. Ang sabi, walang hanggang katubusan. Kaya kung kinanampalataya kay Kristo, rest assured. Have peace with God. 100% you're being forgiven and bound to heaven. Tama ba? Ngayon kung hindi ka tiyak, ang problema hindi yung ginawa ni Kristo. Ang problema yung pagtitiwala mo. Tama ba? Ay ba't ka tayo nakakapaniwala doon sa nagtitinda ng abon? Tama ba? Ito gamitin mo. Isang araw pa lang, paknit ng kilikili mo. Abay, bili ka eh. Tama ba? Ay, yung iba eh, gamitin mo itong pamatang ito. Sabihin ko sa iyo, ubos na ang buhok mo, hindi pa ito ubos. Pinadadala ka sa sales stock eh. Bakit si Kristo hindi lang siya na umimik? Ginawa niya yung kanyang gawain para tayo matubos. Pero hindi ka magtiwala. Tama ba? Yung ba, binubola-bola lang tayo. Bili nga eh. Si Kristo hindi lang siya na umimik. Ginawa pa niya ito. Kinamatayan niya ang ating kasalanan. Kaya isang napakalaking kasalanan yung hindi mo siya paniwalaan. Tama? Nakakita ka laan ng tandang na maitim ang mata. Namumula-mula ang sibuyas tuloy. Ang balahibo. Maganda ka ang tahid. Naku, ito yung mananalo. Nakakaintindi ka ng gayo. Tapos si Kristo hindi mo matanggap, hindi mo siya masampalatayanan. He alone can save you. Can redeem your souls. Your soul. Amen? Dito ako magtatapos. Balik tayo sa ilustrasyon. Ako'y pumunta kay Kuya Alfred sa hindi ko inaakalang dooy may masarap na kainan. Pagkatapos ng pakikipaglibing. Ngayon, kumain ako. Nung ako'y tanungin, Pastor, kayo nabusog? Ano mo sabi? Dighal eh. Dighal. Ang hirap namang sabihin hindi ako busog, ay dighal na nga. Ibig sabihin, pag kumain ka, dapat busog. Tama ba? Sino ba kumain ditong hindi busog? Ay baka bitin. Ganito ba kapatid? Kung nanampalataya ka, ligtas ka. Kasi ang kumain, busog. Kaya ang nanampalataya, ligtas. Kaya tatanungin niyo si Pastor Eloy, Pastor Eloy, ikaw ba pag namatay palangit? Yes. Bakit? Nanampalataya ako eh.
Nung ako'y kumain, tinanong, Pastor, busog ka ba? Oo, kumain ako eh. O, ikaw ay uhaw na uhaw. Alam mo, ikaw ay uhaw na uhaw. Binigyan ka ng tubig. Pati pitchil, ngaling-ngaling mo nang inumin. Sa tindi ng uhaw. Abay, uminom ka, inubos mo nga talaga sa tindi ng uhaw mo. Ngayon, tatanungin ka, kayo ba hindi na uhaw? Ay, siyempre. Uminom na ako eh. Si Kristo ang tubig ng buhay. Sinampalatayan mo ba siya? Oo. Ngayon, kung uminom ka ng tubig, uhaw ka ba? Hindi. Ngayon, kung nanampalataya kay Kristo bilang manunubos, ligtas ka na ba? Oo, bakit? Eh, ininom ko na siya eh. Kaya alam ko pag ako'y namatay, ako'y palangit. Alam ko ako'y palangit. Amen? Kayo pa, alam nyo na. Labas sa ilong eh. Wala akong problema kay Kristo. Ang ating alamin, yung paniniwala mo. Pero kung ako sa iyo, huwag mong pag-alinlangan si Kristo. Siya lang ang makapagliligtas sa iyo. At sa akin. Tama ba? Kung talagang mananampalataya ka, sukdulang magduda ka, hindi nawawala ng duda mo ang kaligtasan. Isa pang pagtatapos. Sino sanay may wallet? Dati ako'y sanay, ngayon hindi na. Lagi may wallet, wala man laman. Wala na nga aking pagsasanay. Sino dito ang may sanay mag-wallet? Naka-usbong sa likod. Lagi yung pa-usbong sa likod. Wala naman laman. Puro ID. Sino? Wala dito ang sanay may wallet sa likod. Si Brother Eric, si Sir Jake. Kung sanay kang may wallet, napapakapa ka ba? Oh, malimit, di ba? Pero hindi sanay mag-wallet. Napapakapa ba? Anong kakapain? Wala naman ako sadyang wallet. Di ka? Ang laging napapakapa sa likod, yung sanay may wallet. Tama ba? Tama ba? Ayaw ba? Yung napapakapa sa kaligtasan? Yung merong kaligtasan. Tama ba? Kasi hindi ka naman mapapakapa sa wallet kung talagang hindi ka sanay na merong wallet. Kaya minsan, even your doubt was the evidence that you are saved. Kasi bakit? Meron ka eh. Nawawala lang dahil ng kasalanan yung galak. Pero andun yun. O nga, ligtas. Hindi nawawala yun. Kasi hindi mo isiping ligtas ka kung hindi naman talaga. Tama ba? Tama ba? Okay, tama. Ang daling sumagot ni Sir Jake na lagi napapakapa. Kasi sanay may wallet. Ako hindi napapakapa. Bakit? Sanay walang wallet. Sanay walang pera. Lagi nasa asawa. Di ba? Dikat ganun lang yon. Kaya kung ikaw nag-iisip, ako kayo ligtas pa? Ligtas ka. Naghalinlangan ka lang. Bakit? May nagawa kang kasalanan. Alam niyo ang nawawala sa kasalanan? Not salvation, but the joy of your salvation. Kaya sabi ni David, restore unto me the joy of your salvation. Bakit? Nagkasala siya ng pangalo niya. Anong nawala? Hindi, restore unto me my salvation. No, restore unto me the joy of your salvation. Ang nawawala yung joy. Pero ang salvation hindi. Tama ba? Are you with me? Bakit? Ay, saan ka nakakitang buhay na walang hanggan na naputol? Ang ibinigay sa mga nanampalataya ay buhay na walang hanggan, hindi buhay na putol-putol. At ano niyo ba sabi ng Biblia? Tayo'y ginawang anak ng Diyos. Brother Dayo, si Desaga, pag naglaya sa tigas ng ulo, anak mo pa rin. Hindi naman kaimik. O si Jerome. Pag si Jerome ga, ng chicks ng 3, dahil pinagkakaguluhan, may Blackie, may Bulldog, may... Okay. Tapos, nagbarek, ginawa ang lahat ng mga hindi kaya-ayos sa iyong paningin. Naglayas pa. Ayan, tanong ko sa iyo, Dayo, siya ba'y anak mo pa rin? Kita mo yan?
Ibig sabihin, hindi kayang alisin ng pinakamasasama ng pwedeng gawin ni Jerome ang pagiging mag-ama nila. Ay tayo pa kaya, hindi naman tayo gagawa ng ganong-ganong kasamang-kasama. Bakit? Anak na tayo ng Diyos. Kung sa pangtaong relasyon, hindi na kayang alisin ang ugnayang mag-ama, lalong walang makapag-aalis ng ugnayang mag-ama ng Diyos at ikaw. Kaya nagtuturong nawawala daw ang kaligtasan, iyo na yan. Hindi yan ang turo ng Bible. Tama ba? Tama ba? Kaya kayo mga Kristiyano, ang ire-restore ninyo, joy, hindi salvation. Paano ire-restore ang joy? Just acknowledge your sin and repent. Balik uli sa simbahan. Makikita mo, pag nakinig ka na salita ng Diyos, nainit na uli. Pati upuan mo. Tama ba? Pero ang kaligtasan mo, hindi nawala. Kung nanampalataya ka talaga. Kayo ba nanampalataya? Amen. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po ng